you. Thank you, Brother Don. Worship. Dito lang tayo. Kasi, Sa worship team. So, yung worship team, bumata lalo. Sige upo muna tayo yung mga kapatid po. Sa labang umaga sa Panginoon. Gawin ko kaya ito. Hello, yun. Okay. Patay ko muna to. Buhay ba ang ating Panginoon? Kahit kayo ay nandyan? Baka naman mayroong sinusumpa ng Panginoon dahil sa nariyan kayo, ha? Opo. Buhay ang Panginoon. Kaya nga tayo ay nariyan para disiplinahin lang, mga kapatid. Hindi parusa. Para tayo tama. Okay. Sige, sa mga sumusubaybay, ibahin natin yung pag-aaral natin, ang study natin tungkol sa kamatayan, o hindi, tungkol sa katawan at dugo ni Jesus. Alam natin, ang katawan at dugo ni Jesus ay sumisimbolo po na una-una siya ay namatay, yung kanyang katawan niya, at yung dugo na nawala sa kanya, yun ay naglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. So ngayon, bago po si Kristo namatay, meron siyang ipaliwanag sa aklat ng Juan. Doon sa sumusubaybay, meron pa kayo Bible dyan? May Bible pa kayo dyan na sinusundan? Okay. Aklat ng Juan, page 124. Buksan niyo po. Page 124 sa aklat ng Juan. Kung sumusubaybay kayo. Pwede naman makinig lang kung halimbawa walang ano. Okay. Sige, pero bago ako mag-start, pray muna tayo. Minsan pa, Panginoon, dalangin namin kami patuloy mong pagpalain at makilala namin ang iyong mga kabutihan sa amin, ang mga salita mo. Maghari po kayo sa amin, Panginoon. Matuto kami at maunawaan namin ang ibig sabihin po ng katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Maraming salamat. Pangunahan niyo po kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Tinataas namin ito. In Jesus' name we pray. Amen! Okay. Sige, galing si Mayor. Mayor, pero pwede natin paupuin. Pinatayo mo natin, tapos paupuin natin, ha? hinahanap na Oo, tutugon daw kayo, sabi ni Mayor. anong topic? John 6, verse 25. Page Page 124. Page 124. Sa New Testament. Ang subtitle po ay si Jesus ang tinapay John na nagbibigay buhay. Sige, kung nakatayo, okay lang. 24, Verse 25. Basahin ko po verse 25 na ngayon. Ito po ay nangyari nung si Kristo po ay nagparami ng tinapay, nagpakain po siya ng 5,000 lalaki. Lalaki pa lang ang kinumpit doon, pero hindi pa kasama ng mga bata at saka mga babae. So sila ay pinakain ni Jesus, nagutom po sila, wala na silang makain, yung mga dala nilang pagkain ay naubos na. Nagpakain si Jesus. At dahil sa nakakain sila ng tinapay na binigay ni Jesus, marami pong sumusunod kay Jesus. Okay. Simulan natin sa verse 25. By the way, communion tayo kaya itong teaching natin, communion po tayo. Pag sinabing communion, common union, ibig sabihin, pagsasama-sama, nagkakaisa tayo, mga lingkod na, mga nakakilala kay Jesus, yung mga nais tumanggap ng dugo ni Jesus at nais kumain ng tinapay ni Jesus. Pero bago po gagawin yan, mga kapatid, syempre mamaya, ihahayag natin na ating kasalanan sa Panginoon, ha? Okay, verse 25. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo narito? Kasi iniiwasan ni Jesus sila, dahil si Jesus, balak nilang gawing hari. Kung ba naman nagpakain si Jesus, balak nilang gawing hari. So si Kristo umiwas na.
Ayaw niya ng politika. Alam mo sa politika, di ba, pag nagpakain ka, pwede ka na maging, barangay captain, mayor. Kasi nagpo-provide ka. Balak gawin si Jesus ng hari, politiko. Iniwasan niya yon. Tumawid po siya sa kabilang pangpang. Hinahanap ngayon siya. Verse 26. Sumagot si Jesus. Hindi, okay lang siya lang. Sabi dito, sumagot, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. So si Kristo, para kay Kristo, hindi niya gusto yung hinahanap si Jesus dahil lang sa pagkain. Alam niyo po ibig sabihin nun? Na minsan tayo nagpe-pray, Lord, nagpe-pray lang tayo pag wala na tayong makain. Pero hindi hinahanap si Jesus dahil nakakita ng himala. Sa totoo lang, himala po yon, yung nagpakain siya ng 5,000. Ngayon, ang tao, sumusunod sa kanya, hindi dahil sa himala, dahil sila ay nakakain, nagutom sila ay nabusog. So marami pong tao sa panahon ngayon na sumusunod kay Jesus hindi dahil sa si Kristo ay Panginoon, si Kristo ay naghihimala. Marami sumusunod, lalo na pag may pangangailangan lamang sa pagkain. Amen? Pag may pangangailangan, example niya minsan, ito, very common example, na kapag merong activity sa church, pag merong pre-lunch, pre-dinner, lahat, marami nagsasabi, maraming uma-attend. Totoo ba yan? Totoo ba yung ganon? Oh, hindi raw. May sumasagot. Pero meron pong ganon minsan. Pero madalas, yun nga rin ang paniliwanag ng iba. Pero dito maliwanag ang sinabi ni Jesus. Hinahanap ninyo ako hindi para sa himala, kundi para kayo ay mabusog. Nakakain kayo ng tinapay, kayo nabusog. So sabi dito verse 27, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Huwag daw yung pagkain nasisira yung ang focus ng tao, kundi yung pagkain na hindi nasisira at ang pagkain na yun ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sabi ni Jesus, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Tandaan po natin, ang Diyos ang may karapatan sa lahat ng ginagawa ni Jesus. Kaya, siya yung tinanong nila, nagtanong yung mga tao, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, sabi ni Jesus. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Sino yung sinugo ng Diyos? Sino? Amen. Ang tanong nila, kasi naliwanagan sila sa sinabi ni Jesus huwag ninyong hangarin yung pagkain pagkain nasisira, kundi yung pagkain hindi nasisira. Na ito ay ang ibibigay ng anak ng tao, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So siyempre, pag sinabing buhay na walang hanggan, magkakaroon ka ng interest doon sa sinasabi ni Jesus. Kasi buhay na walang hanggan na pinag-uusapan Ngayon, kaya sila nagtanong, ano po ang dapat namin gawin upang amin matupad ang pinagagawa ng Diyos? So, ibig sabihin, lumiliwanag na sa kanila yung salita ni Jesus. Hindi lang sila sa tinapay nakaliliwanagan. Naliliwanagan nila yung sinasabi ni Jesus. Kaya nagtanong sila, ano gagawin namin? Alam niyo po, ang tanong na ito ay parang tanong ng isang binata na mayaman. Yung binata na mayaman sa Lucas chapter 18, verse 18, nagtanong kay Jesus, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ako ng buhay na walang hanggan? Kasi ito yung tanong Ganon din ang tanong, ano ang aming dapat gawin upang matupad ang pinagagawa ng Diyos? Ibig sabihin, para matupad yung ginagawa ng Diyos, ang resulta nun ay buhay na walang hanggan. Kaya ang sagot ni Jesus, ito pinagagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo na sinugo niya. Ang tugon, ang sinugo ng Diyos ay sino? Jesus.
Okay, verse 30. Ano pong himala ang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? So matalino rin. Matalino rin yung tanong. Kasi sabi ni Kristo, no, hindi kayo naniniwala sa himala. Andito kayo para sa pagkain, nabusog kayo eh. Ngayon, no sinabi ni Jesus, siya yung paniniwalaan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Second question, anong himala ang may papakita naman ni Jesus daw? Upang sumampalataya kami sa inyo, sabi ng mga nagtanong. Ano po ang inyong gagawin? Sabi ng mga nagtanong. Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila ay binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Mga kapatid, sa lumang tipan, mayroong tinatawag na pagkain ng mana, kung tawagin. Galing sa langit. Noong ang mga Israelita ay naglalakbay patungo sa Promised Land, 40 years po sila naglalakbay galing sa Egypt. Pinakain po sila sa lugar ng ilang, sa lugar ng disyerto, lugar na walang makakain, lugar ng tuyo na walang maiinuman. Pinakain sila ng mana, yung pagkain na parang flakes po yon. Bumababa yun tuwing madaling araw. At iipunin po yun ng bawat tao. Ang bawat tao ay nire-required lang ng Panginoon na kumuha ng 2 liters na flakes, yung mana. At iluluto nila yon. Kakainin nila yon. Yun ang himala na narinig nila ng balita tungkol kay Moses. Ngayon, ang tanong nila kay Jesus, anong klaseng himala? Parang tulad ng mana na galing sa langit. Verse 32, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. So hindi si Moses, sabi ang Ama sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit na nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Okay, inihaambing ni Jesus yung mana at inihaambing ni Jesus yung kanyang sarili. Dadalhin niya yung sarili niya para ihambing sa mana. Yung mana galing daw kay Moses pero galing yun sa Diyos. Pero may masigit pang nasa mana. Yung galing sa Diyos na galing sa langit na nagbibigay ng buhay sa sangkatauhan. Yung mana kasi hindi naman nakakapagbigay ng buhay yon. Verse 34, sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Sinabi nila kay Jesus. So sinabi naman ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Naintindihan po? Sino ang tinapay ng buhay? Si Jesus. Sabi niya si Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ngunit sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, nakita na ninyo ako. Ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Mga kapatid, marahil, itong mga tao ito ay hindi lang isang beses nakakita ng himala. Hindi lang sila nakakita ng himala na pinakain ni Jesus na 5,000 lalaki. Maari sa mga previous na event na ginawa ni Jesus, may nakita na silang himala. Pero, sinusumbatan sila ni Jesus. Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako. Ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. So, ibig sabihin, lahat ng lumalapit kay Jesus ay dinadala ng Ama. At ang lahat ng lumalapit kay Jesus na hindi dinala ng Ama ay hindi naman din niya itataboy. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko sila sa huling araw. Okay. So ang lahat ng dinadala ng Diyos kay Jesus ay hindi niya papayang mapahamak. Bubuhayin sila sa huling araw. Silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. So ang kalooban ng Ama yon.
Kaya nga ang Ama ang nagsasabi sa Diyos, sa kay Jesus, kung sino ang bubuhayin. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Okay. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Siyempre pa nga kapatid, parang imposible. Parang imposible, pero sinasabi ni Jesus, ikino-compare lang ni Jesus yung mana. Yung mana na bumababa galing sa langit. Sa panahon ni Jesus, siya na po yung mana. Nakuha niyo po? Yung panahon na dumating ang mana, mga 1,500 years ago na po yon. Ngayon, dito dumating na si Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya masasabing ngayon bumaba siya mula sa langit? Mga kapatid, kilala nila yung pamilya ni Jesus. Kilala nila si Jose, tatay ni Jesus, si Maria. Kilala nila. Ibig sabihin, ipinanganak si Jesus. Nakuha niyo po, mga kapatid? Ibig sabihin, alam nila na ipinanganak si Jesus, pero sabi nila, paano mangyayari na galing siya sa langit? So, ganun yung kanilang paniniwala. Totoo naman, ipinanganak si Jesus. Pero ito yung paliwanag ni Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So marami siyang binabanggit na muling bubuhayin. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tutuparin. Silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ay ang tanging nakakita sa Ama. Siya lamang po yun, si Jesus. Okay, malapit na po. Pakatandaan ninyo. Naunawaan po ba? Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, paulit-ulit lang ang Panginoon para maunawaan nila. So, una, sumasampalataya. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Ngunit sila'y namatay, hindi naman nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mana. Pagkain physical po yun. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain ito ay hindi na mamatay. Okay? Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay, ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ulitin ko po. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ay upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito ay nagtalo-talo mga Hudyo, paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Anong tawag doon pag kumakain ka ng laman ng tao? Cannibals, di ba? Parang ganun yung iniisip nila. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Last verse. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Amen? Amen! Mga kapatid, hindi naman literal na bumaba si Jesus na parang bumaba siya, parang tinapay. Hindi po. Siya po ang padala ng Panginoon. Bumaba, ibig sabihin, galing sa langit, pero dumaan sa proseso ng pagkatao. Nagkatawang tao. Ang ibig sabihin ng bumaba, hindi yung bumaba na parang bumababa siya. Alam niyo po yung parang nakakita kayo ng meteor? Hindi po ganun yung pagbaba. Mga kapatid. Hindi po yung ganun ang pagbaba, mga kapatid.
Yung bumaba si Jesus, pero dumaan sa proseso ng panganganak. Ipinanganak po siya. Galing po sa langit. Ang tatay niya ay ang Diyos Ama. Okay. So, tanungin ko po kayo, naniniwala ba kayo sa buhay na walang hanggan? Kailan mangyayari yon? Pag namatay, tama, pag namatay, yung buhay na walang hanggan. Pero ipinapangako yun ng Diyos sa mga buhay. Hindi para sa mga patay. Yung mga patay ba makakasagot? Na pag sinabing magbibigyan kita ng buhay na walang, ay patay na pala to, wala itong magagawa. Mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay ibinibigay ng Panginoon kapag ang tao po ay buhay pa. Buhay pa ang sinasabihan. Ano ibig sabihin ng pagkain ng dugo at pag-inom ng dugo at pagkain ng tinapay? Figuratively, ang ibig sabihin nun, pananampalataya. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno na sila'y nasa ilang, ngunit at sila'y namatay. Ngunit narito, ang tinapay na bumaba mula sa langit upang sino mang kumain ito ay hindi na mamatay. Sabi nga ng Panginoon, ang sino mang nananampalataya sa Kanya ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So pag sinabing pagkain, kinain mo, nananampalataya ka sa kinain mo. Tandaan po natin, nung namatay si Jesus, doon pa lang niya naman ito gagawin. Kaya lang, ang una niyang binigyan ng paghahati-hati ng tinapay at yung dugo na simbolo ng alak noon, yung 12 alagad. After nun, wala na pong ginawa si Jesus. Nung namatay siya, muli siya nabuhay, umakyat sa langit, ginawa na lang po yun ng mga alagad, hindi nakasama si Jesus. Tanging 12 apostol lamang ang ginawa ni Jesus na tinatawag na parang pinaka-format, yung pinaka-pamamaraan na tutularan natin. Yung tinatawag na Last Supper o kaya Lord's Supper. Yun yung pamamaraan ng common union, communion, kasama si Jesus. At binigyan ni Jesus ng tinapay at pinainom ng alak yung mga alagad. Mga kapatid, yun po yung ikalawang covenant. Yun po yung ikalawang covenant na ginawa ng Diyos. Ang una ay kay Abraham, tapos kay Moses, magkasama halos yun. Tapos ikalawang covenant, latest covenant ay si Jesus. Ngayon, sabi ninyo, gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailan mangyayari? Kapag namatay na. Pero mga kapatid, sinasabi dito, ang sino mang kumain ng aking tinapay at uminom ng dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po natin sasabihin yun ng literal na pag kumain ka ng tinapay ngayon at uminom ka ng juice, magkakaroon ka na kagad ng buhay na walang hanggan. Hindi po yung pananampalataya ang tinutukoy doon. Amen ba? Amen? Yung pananampalataya natin. Kayo po ba? Halimbawa. Okay. Tanungin ko kayo, kayo po ba? Halimbawa, pinakain kayo ng isang tao na hindi mo kilala. Halimbawa, yung taong yung galit sa'yo. Halimbawa, tayo galit sa'yo, pero pinakain ka niya. Kakain ka ba? Bakit? Baka may lason. Hindi ka nagtitiwala, di ba? Baka may lason to eh. Sa totoo lang mga kapatid, tayo po kagalit ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya nga bumaba si Jesus para bigyan tayo ng reconciliation sa Diyos. Galit ang Diyos sa tao. Sa totoo lang, dumating siya para ihatid ang pagpapatawad. Ngayon, maniniwala ba kayo na ang Diyos ay galit sa atin, pakakainin ka ng tinapay tsaka alak? Magtitiwala ka ba? Ay galit ang Diyos sa atin eh. Magtitiwala ka ba? Kaya nga, ang unang gagawin natin,
para tayo magkaroon ng pagkakasundo, magsisisi tayo sa Panginoon. Repentance, amen? Kapag napagkasundo na tayo ni Jesus, saka pa lang niya ibibigay itong alak at tinapay. Kailangan natin ng pagsisisi sa kasalanan. Ngayon, kapag nagsisi ka na sa kasalanan mo sa Panginoon, kahit na ano bigay ni Jesus, magkabati na kayo, magkasundo na kayo, hindi ka na magdududa. Amen? Hindi na galit ang Diyos sa iyo eh. Tandaan po natin, ang pagbaba ni Jesus ay hindi lang sa pagpapatawad. Para, ipakita sa atin na siya ay, although nagmamahal, pero ang totoo niyan, kalaban tayo ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, minsan sabi niya, dati tayong kalaban ng Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit dahil kay Jesus, pinagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So ang pagbaba ni Jesus, hindi lang sa pakikipagkasundo, inilalarawan din na dati tayong kalaban ng Diyos. Pero dahil kay Jesus, humingi na tayo ng tawad, nanampalataya tayo, ay magkakaroon tayo ng relasyon kay Jesus. Amen? Pero bago natin gawin ng communion, handa ba kayo makipagkasundo sa pamamagitan ng pagsisisi sa Panginoon? Hihingi tayo ng tawad? Amen. Para ibigay man namin sa inyo ito ay pananampalatayaan ninyo na siya ay namatay at muling nabuhay. Ang pamamaraan na ito ay para sa bagong covenant na ginawa ng Diyos. At ang sino manalig na pagsisi ang kasalanan, mga kapatid, may kaligtasan. Tanda po natin, yun sa nakapako sa krus, dalawa po yun, di po ba? Yung isa doon, arrogante, sabi ng arrogante, kung Diyos ka, bumaba ka sa krus, iligtas mo sarili mo, iligtas mo rin kami. So sabi ng isang nakapako, wag mong ganyanin ang ating Panginoon. Tayo nararapat lang, siya ay walang kasalanan. Tapos sabi niya, Panginoon, alalahanin mo kapag naghari ka na. Ano nasabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, wala na pong nagawa yun, nanampalataya lang yun. At inamin yung kasalanan. Inamin niya na tayo ay dapat narito dahil tayo nagkasala. Pero itong taong ito ay walang kasalanan. Inamin niya po yun. Kaya ngayon, aamin din tayo sa ating kasalanan. Amen? Amen! Namaos na po ko. Okay, sige po. Bago po ang lahat, ipikit po natin mga mata. Tayo po ay una-una, mananalangin po tayo at aawit po tayo ng isang awitin. Sige, aawit muna tayo. Habang ibinibigay. Hindi, pagpe-pray natin muna. Sige po. Sige, pagkabigay po ng communion, okay, pagpe-pray na lang muna namin to, no? Okay? Let's pray. Pag-pray na natin yung communion item. Panginoon, maraming salamat, Lord. Pagpalain mo po ang juice na ito na kumakatawan sa iyong dugo bilang nag-aalis ng kasalanan. At ang tinapay na ito na kumakatawan din sa iyong body para sa kapatawaran ng kasalanan. Dalangin namin, Ama, puspusin mo po ito ng iyong banal na espiritu at maghari po ang iyong puso, ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. At sa oras ito, Lord, gamitin mo po itong kasangkapan upang maalala namin ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming po salamat, Ama. Puspusin mo po ito ng banal na espiritu at magkaroon to ng napakalaking halaga sa aming pananampalataya. Tinataas po namin to sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen! Habang inaawit yung siya sa atin, mga kapatid, ibibigay namin ito pasa-pasa na lang. Huwag mo nang iinumin, sabay-sabay po tayo. Huwag mo nang kakainin yung tinapay, sabay-sabay po tayo. Ha? Okay, so habang inaawit yung siya sa atin, page 9. Okay.
Hindi gaya. Awitin natin muna yung siya sa atin. Sabihin mo na lang. Habang Okay. Di na lang inom yan. i-start ulit ako